Anong sasabihin ng mga tao sa lamay mo? Oo, kapatid, magandang mapag-usapan nga natin ang kamatayan. Isang napakahalagang topic nito, lalo na sa pag-aaral nating spiritual. Ito ay dahil meron naman talaga tayong katapusan lahat. At kung palagi nating mapag-iisipan ang katapusan ng buhay nating ito, ay mas mapapahalagahan natin. Katulad lang din ng kung halimbawa ang pagkain, alam natin na may limitasyon, ay mas napapahalagahan natin. Or kahit anumang likas yaman, at ang likas yaman nga na pinakalimitado para sa ating lahat ay ang oras, time, panahon. Isa lang yan na sinabi ko lang sa iba-ibang paraan. Pero lahat tayo, kahit anuman ang estado natin sa buhay, mahirap man o mayaman, lahat ng mga lahi, kahit ano ang papel natin or trabaho sa lipunan, kahit saan mang pamilya tayo galing, tayo lahat ay may limitadong oras at balang araw mamamatay. At maganda nga mapag-isipan kung ano nga ba yung maiiwan nating alaala para sa mga tao na yun yung pag-uusapan nila tungkol sa atin kapag namatay na tayo. Napag-isipan mo na nga ba kung ano yung sasabihin ng mga tao sa lamay mo? At sino nga ba yung mga tao na pupunta sa lamay mo kung namatay ka na? Sana mabigyan mo talaga ng pagkakataon. Pag-isipan mo ng mabuti kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa iyo. Nasa sa atin pa rin naman kung ano yung gagawin natin sa buhay natin, tapos ang mga ibang tao ay maaring hindi tayo maunawaan sa mga ginagawa natin lahat. Pero meron din na lalo na yung mga mas malapit sa atin na may masasabi tungkol sa ating mga pagkatao. At maganda nga mapag-isipan kung naging mabuti ba tayo sa mga kapwa natin sa paligid natin or hindi. Naging patas ba tayo? Naging karapat-dapat ba ang mga kilos natin para kapag namatay na nga tayo ay may sasabihin sila na mas maayos tungkol sa atin na nakisama nga tayo bilang mga tao, bilang mga neighbor or kapwa, kumbaga. Hindi lang kapit bahay, kundi kapit buhay. Sasabihin ba nila na hindi nila nagustuhan yung ginagawa mo? Na madamot ka or mapagbigay, mabuti or masama, palabate or snob, masungit o maamo? Ano nga ba yung pinapakita natin sa mga kapwa natin sa paligid natin? Aware ba tayo at may pakialam ba tayo sa kung ano yung ginagawa natin sa ating mga kapitbahay? Or wala lang ba talaga tayong pakialam? Kahit naman na hindi natin gusto na maging kasangkot talaga sa lahat ng mga nangyayari sa mga buhay ng mga tao sa paligid natin, ay meron pa rin tayong kahit papaano na involvement. At maganda sana ay magawa natin kung ano ang karapat-dapat para lang makisama sa mga kapwa-tao sa ating paligid. Pero syempre, iba ang magiging sagot ng kada tao sa kung paano nga ba nila gustong maalala ng mga tao sa paligid nila. Hindi naman na kailangan pag-isipan natin sobra na talagang hindi na natin patutulugin yung sarili natin doon sa pag-iisip ng ganyan. Isipin lang natin yung kahit papano na kumbaga nakikisama ba tayo dun sa mga tao sa paligid natin, or may mga bagay ba na yung mga maliliit na bagay na hindi natin ginagawa pero yun pala yung mas magandang gawin natin para mas makisama sa mga kapwa natin. At mas importante, syempre, kaysa naman sa mga iisipin ng mga kapitbahay natin sa atin, ay kung ano ang isipin ng Diyos sa atin. Yun ang mas mahalaga talaga pagdating ng panahon na namatay na tayo. Pero syempre, may basic naman na kabutihan na pwede tayong gawin para sa ating mga kapwa na pagpapahiwatig or pagpapakita, pagpapahayag nga na sinusunod nga natin kung ano ang kabutihan or kabanalan para pagdating sa panahon ay maging maayos ang relasyon natin sa lahat ng mga tao at pati sa Diyos. Para sa akin, ang strategy ko dyan ay ginagawa ko lang kung ano ang mga karapat-dapat ayon sa kung ano yung naiisip ko sa aking mga kapwa. Tapos kung halimbawa ay meron nga akong mga opinion or mga nakikita na mga spiritual na paninindigan ko na maaaring hindi ako nauunawaan ng mga tao, ay okay lang at husgahan nila ako sa mga ganyan. Pero ipapakita ko pa rin kung ano yung kabutihan na kaya kong ipakita at ibigay sa mga kapwa ko. Kaya nga ako papapiesta dito, tapos kung ano yung mga pakikisama na pwede kong gawin sa mga kapitbahay ko. At yung simpleng pagbabati nga sa mga tao sa paligid. Tapos may konting donations nga ako katulad nung pagdodonate ko ng toilet na hindi ko pa pala masyado napopost, pero baka sa sunod may post akong video sa ganyan. Tapos yun nga, yung mga pagpapakain nga sa mga tao bukod dun sa mga fiesta na pinapamigay nga namin yung mga karne mula sa mga ritual. Tapos minsan nga ay nagbibigay ng mga limos sa mga mahihirap talaga. Ang pagrerespeto sa kapwa natin bilang mga kapwa-tao, hindi tayo nagpapakita ng pagkamata pobre or halimbawa ay
mayabang tayo na minamaliit natin sila. Yung mga simpleng ganyan, patuloy tayo sa pagsisikap para mag-improve ang ating buhay sa lahat ng mga aspeto tapos mag-share tayo ng mga blessings sa abot ng ating mga kaya. Yan yung pinagsisikapan ko rin gawin habang nandito pa ako sa mundo ng tao. Alinsabay nga doon sa mga ginagawa ko ng pagtuturo dito sa Eric Rojas Life Coaching Services sa lahat ng mga natututunan kong lessons sa iba't ibang aspeto ng buhay. At kung ako ay sasagot nga dito sa tanong na ito, ay gusto ko lang na maalala ko ng mga tao bilang isang misyonaryo na ginawa ang karapat-dapat hanggang sa katapusan at nagbahagi kung ano ang kanyang kaalaman sa abot ng kanyang kaya, nagtulong sa mga tao sa mga iba-ibang ritual at serbisyo, pati na rin sa mga produkto na nakakatulong katulad ng herbals at perlas at nakisama sa mga kapwa sa kanyang paligid at nagmahal sa kanyang pamilya na natiling tapat na lingkod sa Diyos. Ang sasabihin ng ibang mga tao, lalo na yung mga bashers ko, syempre may mga masama pa rin silang sasabihin kahit anong gawin ko. Pero nagdalangin na lang ako na sana yung mga iniisip ko na iisipin ng mga tao sa akin, lalo na yung mga malapit sa akin ay mabubuti. At base naman sa mga nakikita ko sa mga panaginip at meditation ko, ay mabubuti rin naman ang mga nararamdaman ko mula sa mga tao na malapit sa akin. So yan, napag-isipan ko nga yung tanong na yan, kung ano nga ba yung iisipin ng mga tao kung halimbawa namatay na ako. Pero pagdating naman ng panahon na yan ay hindi na rin masyadong mahalaga yan. Kasi nandun na nga din tayo sa kabilang mundo. Pero habang nandito pa tayo at namumuhay, maganda nga na may ganyan tayong perspective. At maglalagay ako ng link sa post description para nga i-fill out mo yung question na yan. Ano nga ba yung gusto mong isipin ng mga tao sa'yo pagdating sa kamatayan mo? Or sa tingin mo, yung ano ba yung iniisip nila sa ngayon kung halimbawa magpatuloy ka sa landas na meron ka sa buhay mo ngayon at kung gusto mo bang baguhin yan para sa sarili mo kasi halimbawa ay kung ipatuloy mo pala yan, hindi ka magiging proud sa kung ano yung sasabihin ng mga tao sa'yo. At least yung mga tao na talagang kilala ka, hindi yan mga bashers or haters na talagang kahit anong gawin mo ay hindi naman sila mababago sa kanilang mga isip. Kundi yung tapat na kapwa sa'yo na kung ano talaga yung pinakita mo sa kanila ay yun din yung ire-reflect or isasalamin nila pabalik sa'yo. So maganda nga ay meron talaga tayong mga tao na kakausapin tayo, lalo na yung mga pinakamalapit sa atin na sasabihin sa atin kung ano yung nagiging pakikipagkapwa natin sa ibang tao, kung naaayon ba talaga ito sa mga prinsipyo na pinapahalagahan natin sa buhay. Kasi meron tayong idea or gustong mangyari sa buhay natin, pero minsan ay hindi ito nangyayari sa practical dahil nga ay hindi naman pala natutugma yung iniisip natin sa gawa natin. Kung kaya mas maganda nga ay meron tayong accountability partner na magsasabi talaga sa atin ang katotohanan. At syempre, titingnan natin ng mabuti kung ano nga ba yung nangyayari tapos mag-imbestiga tayo para malaman natin kung ano talaga ang katotohanan, kung tama ba ang pagtrato natin sa ating mga kapwa. Pero syempre, kailangan balansihin yan kasi sa kabilang banda ay pwede naman na abusuhin ka kapag halimbawa ay hindi naman din maayos ang pagtrato ng kapwa mo sa'yo. Pero gayon pa man, kahit na ganun yung ginagawa ng kapwa mo sa'yo, ay kung maayos naman yung pagtrato mo sa kapwa mo, makakaisip pa rin kahit yung ilan dyan sa maayos o wastong paraan tungkol sa ginagawa mo. At kahit hindi nga mangyari yon, ay yung Diyos pa rin ay nandyan para makatestigo at makahusga na tama talaga ang ginagawa mo para sa kapwa mo. Ano nga ba ang gusto nating isipin ng mga tao sa atin? At ano yung maiiwan nating ambag dito sa mundo ng tao para yun yung magdedesisyon or magiging batayan ng mga tao sa kung ano nga ba yung sasabihin nila sa atin. Katulad nitong ginagawa kong channel dito sa social media platforms, may iniiwan ako na iba-ibang mga payo mula sa sarili kong karanasan at pag-iisip para mapakinabangan ng mga tao, para mapukaw din ang kanilang pag-iisip tungkol sa kanilang mga buhay ng mas malalim. Isa lang itong paalala na isipin natin kung saan nga ba tayo patungo na meron talagang katapusan ang lahat ng ito. Na habang nandito pa tayo sa mundo na nabubuhay at may hininga pa tayo, ay gamitin natin ang ating buhay sa isang paraan na magiging proud tayo sa ating sarili pagkatapos ng lahat at may mabuting masasabi naman ang mga tao tungkol sa atin. Pero higit sa lahat, ay may mabuting masasabi ang Diyos tungkol sa atin. Sana maklik mo ang link sa post description para sa free gabay para mas mapalalim mo kung ano nga ang pag-iisip mo tungkol dito sa kamatayan at paano ito gagamitin para mas mapalago mo ang sarili mo at makafocus ka na maging maayos ang buhay mo habang nandito pa sa mundo ng tao. Habang buhay pa tayo. Click mo ang link sa post description. Kapatid, free ang gabay na yan. Salamat po. At God bless.